afternoon, good evening, or good morning mga Mars. What na ni si Maring Queen yung vlog ay di matapos-tapos. Kagising ko lang mga Mars, alas 5 na ng hapon kay 3:30 na ako nakauwi. Galing sa work ko na 6 AM. Kay grabe yung nilinisan namin kanina. Meron palang Finnish famous na singer na nagpunta dito sa Kotka, meron siyang concert. And then after dun, dumiretso dito sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Nag-guest siya ba kay anniversary din ng bar sa hotel. So, grabe. Kita nyo lang talaga, Mars. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo, Mars, na hindi nyo ako awayan, baka awayin nyo din ako kung ipakita ko sa inyo. Madaming mandiri, grabe. Yung tao, Mars, non-stop. Nakakaloka. Kaya nakita ko sa post nila, punong-puno yung bar, pati yung restaurant, and then yung kalat. Yun pala ay famous na singer at hindi ko kilala, Mars. Hindi ko kilala yung singer na yun. Pero yung kaibigan ko, sinend ko dun sa group chat namin, si Rona, kilala niya pala, na naririnig niya lang yung music, pero hindi niya pa na meet. So, ganda naman nun, no? Singer, pero hindi kasi ako mahilig makinig ngayon ng music. Mars, ano to? Bakit may, ano lang pala, advertise. Oh, grabe yung trabaho ko, Mars, at binigyan na naman ako ni Pars ng trabaho. Ay, paano na to, Mars? Daming tiklupi na damit. Ako ay kakain muna. Meron pa yung pasta na luto namin kahapon or luto ni Pars. Nilagyan niya ng sauce ngayon kasi kahapon, nung pinakita ko sa inyo, Mars, kay hindi siya masarap na sobrang dry. So, ang ginawa ni Pars, nilagyan niya ng more sauce kanina. And in fairness, masarap siya. Ito, oh. Ayan, hindi na siya masyadong dry. Di gaya kahapon. Ito, mas masarap na siya ngayon. Lalo na pag nainit kay wet na siya. Yung sauce, hindi na siya masyadong dry. Pero ngayon, dry lang dahil cheese yan nasa taas, Mars. Yan ang baon namin bukas. At luto ako ng rice. Kainin ko tong namin. Natira na. Patata. Ano patata? Hamonado na luto ko. Masarap yan siya. Nagustuhan ni Mixo yung sabaw niyan. Yung kinain nila kanina, yung pasta. Gusto ko muna magkape kay hanggang ngayon naantok pa ako, Mars. Super antok. Kape-kape muna tayo. Maglaga ako ng itlog. Sabay nito kasi walang masyadong meat to eh. Isang piraso na lang na bone yung tira nito. Konti na lang. So, mag-ulam din ako ng boiled egg. Ay ganina pagkadating ko, instead na kumain ako ng isang tinapay, yun lang, at natulog agad. Kaya alas 3 pa ako nagising, Mars. Tapos, kanina sa work, 30 minutes lang, yung pahinga ko, 9 hours din ako kanina sa work. 9 hours ako today sa work. At 30 minutes lang yung pahinga namin. Grabe yung mga paa namin, yung kasama ko. Matatawa na lang ako sa kanya. Sabi niya, ang sakit na ng paa ko. Buong building talaga, nilinisan namin, Mars. 3 restaurant ang nilinisan namin. Morning, tapos mga bandang alas 10, naglinis kami for lunch naman kay binuksan nila yung isa pang restaurant para sa breakfast.
May 400 kasing naka-check-in ngayon. So, hindi kasya dun sa breakfast area nila. So, nag-open dun sa kabila yung extra nila na restaurant na hapon lang open. So, inopen nila. Nadagdagan yung trabaho namin. Pero, minsan, mas gusto namin yung ganon, yung sobrang daming trabaho. Kay, hindi mo na malayan na ang oras ay sobrang bilis. Kaya nagmamadali ka man, tapos yung nilagay ko dito, hindi mainit. Kaloka. Malamig na tubig yung nilagay ko, Mars. Kala ko ba pinainit ko to? Malamig. Ito ba? Akala ko pinindot ko yan, Mars, kasi sabi ko nga, magkakapi ako. Yung aking tubig ay kumukulo na. Time check natin 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Ayan. Ang perfect na itlog, Mars, 8 minutes mo siyang lulutuin. Yan yung masarap na itlog. Hindi siya sobrang tigas, pero kung gusto mo yung matigas, 10 minutes. Pero pag hilaw-hilaw naman yung gusto mo lang, is 5 minutes. Wala, ano ako? Tomorrow is another day. Dahil ngayon, naglinis ng sobrang makalat na restaurant. Bukas naman ay sa mga rooms ang lilinisan. Ay. Kaya natin to. Ano nangyayari dito sa lamesa naman? Yung mga pagong ni Mixo. Nandito naman, Mars. Dinala niya dito, oh. Ito. Mga nakasabit. Diyos ko, ano itong lamisa namin? Hindi naman mukhang lamisa to. Ginawang palaruan ni Mixo. Andun sila sa lola niya kasi yun na natin nagpapatulong ayos doon sa iPad niya kay Pars. Sinisipon ako, Mars. Bigla akong sinipon. Kay nag-iyakan kami ni Pars. Mixo. Oh, you're playing your Lego. Ano kami ni Pars, Mars. Iyakan kami kasi 'di ba sabi ko sa inyo na galing sila dun sa bahay ni Bienan kay may pinapaayos si Bienan kay Pars natin dun sa iPad niya. At ayun, almost 2 hours din sila dun magtatay kanina sa bahay ni Bienan. At mahaba-haba yung kanilang napag-usapan. Tinawag nga nila ako. Saktong-sakto, pagtawag nila, inaantok pa ako, Mars. Yun pa yung pagkagising ko at kakain pa lang ako kay grabe na yung gutom ko, nag-abot na. So, sabi ko later na lang. And maya, dumating si Pars dito sa bahay. At ayun nga, habang kumakain ako mga Mars, sinabi ni Pars sa akin na may ipapamana si Bienan sa ating Mixo. Yes, pamana Mars. Ito, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano to, pero naging emotional lang ako, Mars, nung sinabi ni Pars na nakapag-decide si Bienan itong bagay na to ay gusto niyang iwan kay Mixo. Importante to siya, Mars. Kailangan lang namin asikasuhin. Bakit naisip niya na ipaasikaso yun? May nararamdaman ba siyang masama? Bakit nagsasabi na siya ng hindi na siya magtatagal dito? 85 na kasi siya, Mars. And this year, sa December, 86 na siya. Kaya sabi ni Par sa kanya, nung matagal ka pa, hindi ka pa mawawala. Mga ganung bagay. Mas naiiyak ako. Basta inikwento yung sinabi ni Bienan. Kaya tinagot ko si Pars na baka may nararamdaman niyan siya na hindi nagsasabi sa atin. Ayaw niya lang mangdisturbo. Kasi minsan si Bienan, ganyan siya. Alam mo yung may nararamdaman na, pero hindi magsasabi. Diyan na siya magsasabi yung pag hindi niya na kaya, Mars, at malubha na. Sinabihan na namin yan siya dati na pag kailangan mo ng tulong or kung ano, huwag mahiya magsabi sa amin. So, ayun.
Kailangan lang asikasuhin ni Pars yung ipapamana ni Biyenan sa ating mixo. Kaya, naano ako, Mars. Alam mo yung kumakain ako, tumutulo yung luha ko, tapos nakabot pa yung sipon ko, hindi ako halos makakain. Instead, na gutom ako, nawala yung appetite ko kay dun sa sinabi ni Biyenan kay Pars natin na importanteng bagay, iiwan niya kay mixo natin. Kasi alam niyo po ba, dati, yung pandemic, bago dumating si Mixo, parang nawawalan na ng gana si Biyenan mabuhay, lalo na yung pandemic kasi hindi nakakalabas. Parang na-bored siya sa loob ng bahay kasi hindi nakakalabas. Takot siyang lumabas kasi baka magka-corona siya at magkasakit at simbak ko mga Mars. So, that time, buntis ako at nabuhayan siya ng loob nung lumabas si Mixo natin. Yes. Kaya, almost everyday din siya pupunta dito sa bahay namin para tignan si Mixo natin. Nung baby pa siya eh. 6 years na yung ating Mixo. 6 years niya na tong kasama eh. Lalo pa nung baby to na naalagaan niya, nababantayan niya, napapadede niya, napapakain niya. Yung gano'n, alam mo yung parang nabigyan ni Mixo yung buhay niya ng kulay, mga Mars. Wait, sa anak because mama is vlogging. Okay ha? Sige now, you say hi to them. So, ayun mga Mars. And as nanay, matutuwa talaga ako na secured na yung future ni Mixo, na darating man yung araw na magiging adult na siya, may makukuha siya dun sa lola niya na pwede niyang gamitin para sa future life ng ating Mixo. And of course, ako nagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay si Mixo, makapag-aral sa university, at sana lang talaga dumating si Mixo dyan sa university kasi dito hindi nila pinipilit pag ayaw mag-aral. Meron naman yung amat ni mga Mars, yung bago sa university, yung mga caregiver or lahihoy taya, mga practical nurse. Pero pag nurse talaga yung kukunin mo, dun ka sa university. Pero pag yung mga baba lang siya na education, dito lang siya sa baba Mars, bago ang university. Bago ka mag-university, dadaan ka muna sa vocational course. Pero pag hindi ka sa vocational course, dun ka sa high school nila na school. Di gaya dyan sa atin na may elementary, high school, and then university. Dito sa kanila iba. Dahil graduate sila nung parang elementary nila mga Mars from age of 7, graduate sila dyan ng 16. 16 na yung edad nila. So, parang grade pa lang yan Mars ha. Tapos after that, mamili ka, mag-vocational course ka or magha-high school. So, pag nagawa mo yung isa dyan na school, doon ka na sa university. At ang pangarap namin kay Mixo na sana dumating, makapag-aral siya doon sa university. At yung pag-iipunan namin is yung daily niya na allowance, pang-apartment, hindi siya kakain ng itlog palagi, sausage, yun ang sabi ni Pars na yun yung pag-iipunan natin na if ever man na gusto mag-aral ni Mixo sa university, hindi lang laging kakain ng makara or sausage, tapos yung mga ready-made, at least yung komportable ang pag-aaral ni Mixo ba. Although, yung university dito para sa mga Finnish na citizen ay libre yan siya Mars. Ang gasto mo lang talaga is yung apartment, daily allowance mo, yung mga ganun, sa'yo na yan. Pero, doon sa school, libre. So, yan ang pag-iipunan natin para sa ating Mixo. Yes? Biala, not yet. I came from work. Wala ko, Yo. So, one day mga Mars, gusto ko lang i-share sa inyo yung happiness na narinig ko sa ating Pars mula dun kay Biyenan. So, happy to
share sa inyo kasi alam ko parang best friend ko na kayo, Mars, kahit hindi ko kayo nakikita, pero yung opinion nyo, binabasa ko po yan, yung mga advice nyo, minsan ina-apply ko po yan sa sarili ko. So, maraming salamat po talaga sa mga advice nyo, mga Mars. Minsan pinapagalitan nyo ako, okay lang po yun, mga Mars, hindi po ako nagagalit sa inyo. Pero pag iba na yung sabi na parang bash na, doon, papatulan ko, Mars, minsan pag may si Maring Queenie niyo, alam niyo yung papunta sa regla, yung maldita o papatulan ko yung mga walang kwenta. Pero pag mga lang, yung wala sa mood ang mga tao, hayaan ko na lang. So, ayun lang mga Mars. Ay! Uy. Oh my God! Ang lakas ng ulan, Mars. Gabing-gabi na. Puntahan natin si Tokmanibin. O baka may jackpot tayo ba? Tagal-tagal na din akong di nakapunta doon dahil sa dami ng ginagawa ko. Alam mo yung pahinga ko, Mars, is yung matutulog na ako. Kita niyo naman po sa vlog natin, mga nagtatanong bakit din ako pumupunta sa Malaking Bin, sa Tokmanibin. I try my best naman, Mars. Pero everyday talaga hindi makaya yung daming gawain. Kung pwede lang maging doble ang katawan ni Maring Queenie, ginawa ko na, Mars. Masama ang panahon. Uy, lakas ng ulan, ha? Hindi siya yung ulan lang ng ulan. Ay! Hindi siya yung ulan lang ng ulan ba na taligsik pa sa Bisaya. Drive muna ako, Mars, para hindi ako madisgrasya nito kay madulas ang daan. May snow at tubig ulan. Parang nagbaha na dito sa Mr. Mars. Parang hindi ako nakapunta dun. Basta man yung aking sapatos. Parang ano ng tubig, Mars. Ang lalim. Pag malalim to, naku, hindi ako susulog. Malalim talaga, Mars. Tingnan niyo po. Basa. Okay, kaya pa naman, Mars. Wala na, nagbasa na ko, Mars. Parang palalim na si Mr. Bean, Mars. Sana lang talaga hindi ako mabasa nito. Wala na, Mars. Basa na talaga ako, Mars. Wala na. Grabe yung tubig. Tapos bukya pala, no? Bukya pala, Mars. Nabasa ang Maring Queenie. Bukya talaga siya, Mars. Wala, Mars. Uy, yung sapatos ko. Rinig mo yung tubig, Mars? Nabasa. Grabe. Para ako. Diyos ko. Naluka ako kay Mr. Bean. Walang laman. Oh no. Uwi na tayo, Mars. Natawa ako sa trabaho ko dito. Ay, basang-basa yung paa ko. Grabe. Wala laman, Mr. Bean, Mars. Uy, ang lamig ng paa ko. Uy, yung aking sapatos, hindi siya napasukan ng tubig, pero nararamdaman ko yung lamig, Mars. Kay waterproof manggod tong sapatos ko. Do? Ay, hindi siya basa sa loob, pero nararamdaman ko yung lamig sa tubig. Ay, hindi pala basa, Mars. Akala ko basa yung aking medyas.
Kay, nakalagay dito sa sapatos na to, waterproof siya. Nasaan na yung aking paa daw. Ay, dry man siya. Dry yung aking sapatos. Dry yung aking medyas. Pero ito sa labas ay basa siya. Akala ko nga basa. Lamig lang pala yun, Mars. Pero wala man tayong nakuha dun kay Mr. Bean. Bukya ang Marine Queen niya. Bukya yan. Pupunta pa naman ako ng shop. Sa isip ko kanina, hala, pag ito nabasa yung sapatos ko, nag-promise pa naman ako kay Mixo na bibilhan ko siya ng ice cream. So, bukya tayo, Mars. Narinig niyo po yung tubig, Mars. Alam mo yung naglakad ka talaga sa baha. Binaha si Mr. Bean, Mars. Tapos ang ending na nabukya. Okay. Alright, ayan. Mali na akong upuan. Nasaan na yung accelerator ko? Okay, punta ako ng dito, tindahan. Bila tayo ng ice cream. O, diba? Ang lamig-lamig, nag-request ng ice cream. Kahit ako gusto ko ng ice cream, Mars. Craving for ice cream. Naubos na yung ice cream na nakuha ko kay Mr. Bean dati. Hala, grabe namin ha. 2 box yung sinave ko para sa amin, Mars. Ubos na siya. 4 na box yung dala ko galing dun kay Mr. Bean. Naubos talaga siya. Almost 3 box din pala kay yung 2 nilagay ko dun kay Bianan. And then, nung dinala ko sa Banta, 1 box na lang pala yung dala ko dun. Almost 3 box din yung namin dun sa Mr. Bean ice cream na kain. Ang request ng ating Mixo. Ito siya, Mars. Ito yung request niya na ice cream. Biscuit ice cream. Yan. Yan, may biscuit and ice cream sa loob. Ang sarap siya. Hindi siya gaano ka tamis, Mars. Tamang-tama lang. 4 ang binili ko para sa kanya. For next day. Hala! Baon pala. Bukas gawa ako ng baon ko. Uy, kanina, hindi ako nagdala ng baon. Super busy kami sa work. Hindi ko na kaya yung gutom. Antay dito sa bahay. Kaya stress na ako nakauwi, Mars. Binigyan ako ng ka-workmate ko ng kanyang noodles. Mga ka-workmate ko na Thailander, mga Mars. Lagi yan silang may noodles dun sa bag nila. Kaya pag busy din ba, hindi sila makaluto ng mga pagkain, ang ginagawa nila, ganun. Yung noodles lang ang kinakain nila. Maliit mo. Nagawa na lang ako ng aking baon for tomorrow. Prepare ko na lang to. Overnight oats lang yung gusto ko eh. I'm craving overnight oats. Matulogin ko to ng maaga si Mix para bukas ay hindi mag-iyak-iyak.